And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sam. 2 taon na kaming magkarelasyon ng boyfriend ko. He is older than me. I'm 24 years old. And he's 35. 11 years man ang gap namin. But as they say, age doesn't matter. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Una pa lang nung nililigawan niya ako, napamahal na ako sa kanya. At the first stage of our relationship, medyo mahirap. Kasi, bossy itong si Boy. So parang nangyari, to make the story short, parang siya yung nagdala ng relasyon namin. Wala namang problema yun sa akin. Kasi, naging masaya naman kami. Nagkakaproblema man, pero maliliit lang yun. At nagkakaayos din. Hanggang sa nagkaroon na naman kami ng problema. Big problem. It started nung second to the last na pagkikita namin. Nagkikita kami every weekends kasi busy kami sa work sa weekdays. Yung time na yun, we're watching a show in MOA Arena. At sabi niya sa akin, magsi-CR muna daw siya. So, inabot niya sa akin yung bag niya. Habang inaantay ko siya, naramdaman kong may nag-vibrate sa bag niya. Yung phone niya. I got curious. At alam ko naman sa sarili ko na hindi ko naman pag-uugali yung makialam at maging curious sa kung ano at sino man yung nakaka-text at tumatawag sa kanya. But this time kakaiba. Ngayon lang ako nakaramdam ng kaba every time na magkasama kami. We're very open to each other. Sumasagot kami ng tawag sa harapan ng isa't isa. Nagte-text. Pero hindi ko siya tinatanong about doon. Kasi kahit papano, I know, in our life, dapat may privacy pa rin kami. So going back, ayun nga, hindi ko na napigilan yung sarili ko. So I tried to look at his phone. But it's too late. Kasi nakabalik na siya from the bathroom. So I just said, "Honey, may nag-text sa'yo." Wala siyang sinabi. Instead, tiningnan niya lang yung phone niya sa bag niya. Nagulat ako sa ginawa niya kasi in-off niya yung phone niya. And then nagtanong ako ulit, "Is there a problem? Sa office ba?" And again, wala siyang sinabing kahit ano. So this time, pinabayaan ko na lang siya. At nag-enjoy na lang kami sa show. Nang makauwi na kami sa condo niya, nag-shower muna siya. Nakahiga ako sa kama niya. Hanggang sa nag-vibrate na naman yung cellphone niya na nasa side table ng kama niya. So again, kinabahan na naman ako. I checked the message. It was from an unknown number. "Good evening." Tapos may kasamang kiss mark emoji. Kinabahan na ako. Alam ko tinuruan niya ako how to be matured na dapat yung mga ganitong bagay, dapat pinapalagpas na lang kasi wala naman yung kwenta. So hindi ko na lang pinansin. Hanggang sa lumabas na siya ng banyo, chinek niya yung phone niya. Pinagmamasdan ko siya, inoobserbahan ko siya, wala rin naman ako nakitang reaction sa mukha niya. And then kinabukasan, ang saya namin nagdi-dinner.
Ganun naman kasi talaga kami. Hilig kasi namin yon, kain dito, kain doon. So nagpaalam siya. Honey, CR lang ako. At nakalimutan na naman niyang dalhin yung phone niya. Nakatingin ako sa phone niya, iniisip ko pa rin yung nag-text sa kanya kagabi. Kasi kinakabahan talaga ako. Nagulat ako, tumunog na naman yung phone niya. And this time, kitang-kita ko yung nag-text sa kanya. Same number nung nag-text sa kanya kagabi. And it said, miss na kita, mahal. I wanted to cry. Kahit hindi pa confirm, na alam ko na may iba na. But that was the first time na nahuli ko na siya. Bumalik siya sa CR, galing CR, and I did pretend na wala akong nabasa. Ayokong sirain yung dinner namin, so pinili ko na lang manahimik. Nakauwi na ako sa bahay at lahat. Hindi ko pa rin siya kinakausap tungkol doon. Until matutulog na lang kami. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nakayakap ako sa kanya. Sabay-sabing, honey, may nabasa akong text sa phone mo. Ang sabi sa akin, wala lang yun, hon. Wrong send lang yun. Malambing niyang sinasabi sa akin. Sabi ko sa kanya, hon, huwag mo naman akong gawing tanga. Alam ko ang nabasa ko. At sabi niya sa akin, pag-aawayan pa ba natin yan? And this time, hindi ko nagustuhan yung tono niya kasi parang galit pa siya. And then sabi ko, last night may nabasa rin akong text galing sa number na yon. Sino ba siya? And he said na office mate niya lang daw yun. Nabaliw sa kanya. Wala daw yun, wala daw silang relasyon. At mahal niya daw ako. Pabayaan ko na lang daw yung issue na yun kasi feeling ko wala rin naman daw kwenta kung pag-aawayan namin since parang hindi naman talaga siya affected or ewan ko, magaling lang umacting. Dumating ang weekdays, napaka-busy namin. Halos sa isang araw, isang text lang ang natatanggap ko sa kanya. And to make the long story short, nakipag-break siya sa akin. The last time we saw each other, 1 week ago, nakipag-break siya sa akin. Kaya palang tahimik niya ng mga araw na yun. Hindi siya masyadong palakwento ng mga araw na yun. Kasi may mali na pala. Nakaramdam na ako. So I investigated. Habang naliligo siya, chinek ko yung phone niya. Nakita ko sa inbox yung number na nagte-text sa kanya palagi. The girl said, may problema tayo, mahal. My boyfriend replied, ano yun, mahal? And then sabi ng girl, ano kasi, mahal? Nagpa-check up ako sa OB ko. And I was shaking that time habang binabasa ko yung text. Reply ng boyfriend ko, ano nga yun, mahal? Bilisan mo, naliligo lang siya. Sabi ng boyfriend ko. So kanina lang pala yung convo na yun. While I was taking a bath. Napaka-a-hole. Reply ng babae. Nagpa-check up ako, mahal. I'm sorry. They found out na may something bad sa akin. Reply ng boyfriend ko. Ano nga yun, diretsahin mo na ako.
Ang reply ng girl. I'm sorry, mahal. I didn't know also. Ang sabi ng OB ko, meron akong STD. Na may binahawaan ako galing sa partner ko. So the OB-GYN said, nasabihin sa partner ko para makapagpa-check up siya to find out. Para mabigyan ng gamot. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Halos maibato ko yung phone niya sa sobrang galit. Iyak ako ng iyak. Sobrang sakit. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi na pag nag-work sa call center, prone sa mga ganito dahil sa 2 years namin alam ko at ramdam ko na ako at ako lang ang nakakasiping niya. STD. Lumabas siya sa CR at nagulat siya kung bakit ko daw binato yung phone niya. And then, umiiyak ako na sabi ko sa kanya, hayop ka! Binigay ko ang lahat sa'yo, bakit nagawa mo sa akin to? And then my boyfriend replied, what's the problem, hon? At sabi ko, manloloko ka, nakakadiri ka, magsama kayo ng mahal mo. And after that, kinuha ko yung mga gamit ko sa cabinet. Pero siya, nasa likod ko lang, pinipigilan ako sa pagkuha ng mga damit ko. Nag-explain siya, hon, I'm sorry, it's not what you think. Wala kaming relasyon, please don't leave me. Sinabi niya yun pero hindi ko siya pinapakinggan. Kasi sana ganun lang kadali, no? Ang sabi nga ni Liza sa may X and Ys, bakit kayong mga lalaki akala nyo lang? Pag nasasaktan nyo kami, ganun lang, masakit. Masakit lang. Sana nga ganun na lang, no? That's how we want na sana isang iyakan at sakit lang. Pero hindi eh. Tagos-tagos. Sobrang lalim. And the worst part in this is I found out that I'm pregnant with him. Nakipag-break na ako. Inalis ko na yung communication namin. Diring-diri ako sa sarili ko. Kasi nararamdaman ko parang ang baboy nila. And I'm so afraid right now. Kasi baka pati ako nadamay na sa kababuyan nila. Gabi-gabi, iyak ako ng iyak. Hindi ako makatulog ng maayos kasi lagi akong binabangungot sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung ako din ba nahawaan ng STD. Hindi ko alam kung pati ba yung magiging anak namin may STD. I really don't know. Natatakot pa ako magpa-check up ngayon. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na buntis ako. Anong gagawin ko? Should I tell him about my pregnancy? Or should I just live my life? That secret file was sent to us by Sam. Ano nga bang dapat gawin na Sam sa ganitong klaseng sitwasyon? Gosh, this is so heartbreaking.